Hello mga idol, ito na ang part 7 natin. Para ganahan ako gumawa ng script ay huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe para marami pa tayong magawa na video. Maraming salamat po. Dahil sa matinding impact ng atake ng ating bida na si Jin So-an ay tuluyang nawala ng balanse ang kanyang kalaban, malakas na napaatras si Song Mu-haen habang umuubo at pilit na ginagamit ang kanyang dambuhalang espada upang hindi tuluyang bumagsak. Sa hindi kalayuan ay nanatiling kalmado ang porma ng ating bida matapos pakawalan ang mabigat na hagupit. Agad namang nagdilim ang paningin ni Song Mu-haen nang maramdaman ang hapdi ng sariwang hiwa sa kanyang mukha. Tila paputok na sa galit ang tagapagmana ng Iron Sword Sect habang nanggagalaiting sinasabi na hindi siya makapaniwalang nasugatan siya ng isang hamak na nilalang lamang. Sa sumunod na sandali ay tuluyan ng nilamon ng puot ang kalaban, isang mabigat at nagngangalit na asul na aura ang biglang sumabog mula sa katawan ni Song Mu-haen habang galit na galit nitong iniaangat ang kanyang mga braso. Puno ng desperasyon at gigil siyang sumigaw upang tanungin ang ating bida kung paano nito nagagawang gumamit ng mga ganoong klaseng murang pandaraya sa mismong laban nila. Upang ibuhos ang kanyang matinding galit ay buong lakas na tumalon sa ere si Song Mu-haen at pinakawala ng kanyang mountain shattering sword technique. Kasabay ng isang mabigat na puwersa ay inihampas niya ang kanyang dambuhalang espada pababa sa mismong kinatatayuan ng ating bida na si Jin So-an, ngunit mabilis at madulas itong nakaiwas. Dahil sa tindi ng atake ay tuluyang nawasak ang matigas na semento at nagliparan ang malalaking tipak ng bato sa paligid. Ang malakas na impact ng sandatang ito ay lumikha ng isang matinding shockwave na umabot hanggang sa gawin ng mga nanonood. Labis na nabigla at napasigaw ang isang hangal habang pilit na pinuprotektahan ang kanyang sarili mula sa rumaragasang hangin at nagliliparang mga bato. Sa patuloy na pagkalat ng pinsala ay lalong dumami ang mga hangal na nagkagulo dahil sa biglaang pagsabog ng lupa. Puno ng takot na sumigaw ang isa pang hangal at itinanong kung sinusubukan na ba nitong patayin ang ating bida. Sa kanyang tabi ay dumaing din ang isa pang hangal habang pilit na tinatakpan ang sariling mukha dahil wala na daw siyang makita sa gitna ng namumuong makapal na alikabok. Sa kabila ng makapal na alikabok ay hindi nagpaawat sa kanyang mapanirang pag-atake si Song Mu-haen. Muli nitong buong lakas na inihampas ang kanyang dambuhalang espada na lumikha ng panibagong matinding impact at nagpalipad ng mga naglalakihang tipak ng bato sa paligid. Dahil sa patuloy na pag-iwas ng ating bida ay tuluyan nang nawala sa katinuan ang tagapagmana ng Iron Sword Sect. Sa gitna ng kanyang mabilis at paalam na paghawi ng sandata ay mababakas ang labis na panggigigil sa kanyang mukha. Puno ng puot siyang sumigaw at buong galit na tinawag ang ating bida na isang hamak at mababang insekto. Sa gitna ng matinding palitan ng lakas ay tuluyang ipinamalas ng ating bida na si Jin So-an ang kanyang nakakakilabot na bilis. Sa isang iglap ay nagpakawala siya ng sunod-sunod at napakabilis na hagupit ng espada na lumikha ng mga matatalim na hiwa ng hangin na sadyang pumalibot kay Song Mu-haen. Dahil sa walang humpay na pagsugod na ito ay napilitang umurong at tuluyang dumipensa ang tagapagmana ng Iron Sword Sect. Bakas ang matinding hirap at pagkapikan sa pawisang mukha ng kalaban habang pilit na sinasalag ang bawat mabigat na tama ng sandata ng binata na lumilikha ng mga nagkikislapang liwanag sa hangin, napaungol na lamang sa sakit at inis si Song Mu-haen habang pilit na tinatapatan ang mabilis na atake. Sa kabilang banda ay nanatiling seryoso at kalmado ang mukha ng ating bida na si Jin So-an. Walang anumang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang patuloy niyang inilalapat ang kanyang mga mabilis at mabibigat na atake na tila ba wala siyang balak na bigyan ng kahit isang pagkakataong makahinga ang nagigipit niyang kalaban. Patuloy na pinaulanan ng mabibigat at mabibilis na atake ng ating bida na si Jin So-an ang nagigipit niyang kalaban. Walang nagawa si Song Mu-haen kundi ang salagin ang bawat matinding hagupit na nagdulot ng malalakas na banggaan at kislap ng bakal sa paligid. Bakas ang labis na hirap at panggigigil sa mukha ng kalaban habang unti-unti itong tinutulak paatras ng walang humpay na puwersa ng binata. Samantala ay hindi makapaniwala ang pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Qianwoo sa kanyang nasasaksihan. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang pinagpawisan habang kinakabahang itinanong sa kanyang sarili kung paano humantong sa ganoong nakakahiyang sitwasyon ang laban. Sa gawin naman ng mga opisyal ay tahimik at kalmadong nagmamasid ang chief strategist na si Zhuge So-mayong. Base sa kanyang malalim na pagsusuri ay mahinahon nitong sinabi na ang pamamaraan ng espada ng Taiyi Sect ay mas matalas kaysa sa kanyang inaasahan, ngunit kasabay ng isang pamilyar at kalmadong ngiti ay idinagdag niya na sa kabila nito ay tila mayroon pa ring malaking puwang sa pagitan ng tunay na karanasan sa pakikipaglaban ng dalawa.
Sa gawin ng mga nanonood ay labis na nagulat ang isang hangal habang pinuprotektahan ang sarili mula sa lumilipad na alikabok. Kinakabahan niyang itinanong kung unti-unti na bang natutulak pa atras ang batang Panginoon na si Song Muhayan. Agad namang sumagot ng pasigaw ang isa pang hangal sa kanyang tabi. Mariin itong iginiit na sadyang mapanlin lang lamang daw ang kalaban dahil ginagamit nito ang alikabok upang guluhin ang isipan ng kanilang batang Panginoon. At idinagdag pa na wala raw itong katuturan na matalo ng isang hamak na Tai sect ang makapangyarihang Iron Sword sect. Habang nagaganap ang panunuya sa paligid ay nanatiling kalmado at seryoso ang mukha ng ating bida na si Jin So-an. Sa kanyang isipa, ay malalim siyang nagmumuni-muni tungkol sa walang katapusang sumpa at masamang kapalaran na patuloy na sumusunod sa kanila mula pa sa nakaraan. Kasabay nito ay dumaan sa kanyang alaala ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama na duguan at walang kalaban-lab ang nakaluhod sa mismong harapan ng matataas na pinuno ng kalaban. Tahimik na inamin ng ating bida sa kanyang sarili na kahit pamadali siyang manalo sa duwelong ito ay hindi pa rin iyon magiging sapat upang tuluyang putulin ang mahabang tanikala ng kanilang madilim at mapait na nakaraan. Muling nagpakawala ng isang mabigat at mapanirang atake si Song Muhayan dala ang labis na puot. Buong lakas niyang inihampas ang kanyang dambuhalang espada pababa na agad lumikha ng malakas na pagsabog ng lupa at nagpalipad ng mga naglalakihang bato sa paligid. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang sandata ay galit na galit siyang sumigaw upang ideklara na doon na magtatapos ang mga mapanlinlang na swerte ng ating bida na si Jin So-an na itinulad pa niya sa isang hamak na daga. Sa gitna ng kumakalat na alikabok at umiikot na hangin ay malinaw na makikita ang patuloy na desperasyon ng kalaban. Nanlilisik ang mga mata ni Song Muhayan at mahigpit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang patuloy niyang ibinabagsak ang kanyang mabigat na lakas upang piliting tapusin ang laban. Kasabay ng napakalakas na paghampas ng dambuhalang espada ay mabilis na ibinaba ng ating bida na si Jin So-an ang kanyang katawan upang madulas na iwasan ang nakamamatay na atake. Sa halip na umatras ay sinamantala niya ang bukas na depensa ni Song Muhayan at mabilis na sumugod papunta sa mismong harapan nito. Sa isang iglap ay nakadikit na ang binata sa kalaban habang bumabalot sa kanyang paligid ang isang umiikot na madilim at luntiang enerhiya. Kasabay nito ay nagpakita ng isang nakakakilabot at malamig na tingin ng ating bida na tila ba nakahanda ng tapusin ang laban sa anumang sandali. Dahil sa pambihirang bilis at biglang pagbigat ng presensya ng ating bida ay hindi naiwasang manginig ng tagapagmana ng Iron Sword sect. Agad na nanlaki ang mga mata ni Song Muhayan habang malinaw na gumuhit ang matinding gulat sa kanyang paisang mukha matapos matanto ang napipintong panganib na nasa mismong harapan na niya. Dahil sa pambihirang bilis at sunod-sunod na pag-iwas ng ating bida na si Jin So-an ay tuluyang naguluhan ang kanyang kalaban. Habang pilit na inihahampas ni Song Muhayan ang kanyang dambuhalang espada sa ere ay galit itong napasigaw upang tanungin kung anong klaseng pandaraya ang ginagamit ng binata. Mabilis namang yumuko ang ating bida upang madulas na makaiwas sa nakamamatay na talam na dumaan lamang ng napakalapit sa kanyang ibabaw. Sa isipan ng ating bida ay alam niyang mayroon na lamang iisang tiyak na paraan upang matapos ang lahat ng pang-aaping ito. Sa sumunod na sandali ay umalangaw ang isang matalim na tunog ng paghiwa kasabay ng biglaang paglitaw ng isang malakas na pulang puwersa sa hangin. Walang anumang pag-aalinlangang inihampas ni Jin So-an ang kanyang espada habang malakas na nililipad ng hangin ang kanyang mahabang buhok. Habang isinasagawa ang mabilis na atakeng iyon ay tahimik at malamig na nagbitiw ng isang matinding pangako ang ating bida sa kanyang sarili. Nakatanim sa kanyang diwa na maghintay lamang sila dahil pagkatapos ng araw na iyon ay sisiguraduhin niyang tuluyan ng magbabago ang kapalaran ng buong Iron Sword sect. Matapos ang nakakabinging tunog ng banggaan ay tuluyang nawasak ang depensa ng kalaban, dahil sa matinding puwersa ng atake ng ating bida na si Jin So-an ay malakas na tumalsik paitaas at tuluyang nawala sa hawak ni Song Muhayan ang kanyang pinagmamalaking dambuhalang espada. Walang nagawa ang tagapagmana ng Iron Sword sect kundi ang bumagsak patalikod sa gitna ng wasak na semento. Nanlaki ang kanyang mga mata at pilit na idinipa ang kanyang mga kamay sa hangin habang bakas ang matinding gulat at hindi makapaniwalang reaksyon sa kanyang mukha. Kasabay ng nakakahiyang pagkatalong ito ay ang pagtatapos ng madilim at malalim na pangako sa isipan ng ating bida. Nakatatak na sa kanyang diwa na simula sa araw na iyon ay sisiguraduhin niyang gagapang sa ilalim ng paa ng Tai sect ang buong Iron Sword sect habang buhay. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng mga hangal na nanunood.
Bakas sa kanilang mga paisang mukha ang matinding pagkabigla at pansamantalang natigil ang kanilang paghinga matapos masaksihan ang hindi kapani-paniwalang eksena sa harapan. Habang pilit na inuunawa ang nangyari ay tuluyang bumagsak sa ere si Song Muhayan. Mababakas sa nanlalaki nitong mga mata ang labis na desperasyon at matinding gulat matapos wasakin ng ating bida na si Jin So-an ang kanyang pinagmamalaking atake at sandata. Sa kabilang banda ay nanatiling nakatayo ng tahimik at kalmado ang ating bida, bahagyang nakayuko ang kanyang ulo at nililipad ng hangin ang kanyang buhok habang seryoso itong nakatingin sa ibaba na tila ba ipinaparamdam ang kanyang malamig na presensya sa kalaban. Sa eksaktong sandaling iyon ay mabilis na bumulusok pababa ang nabitawang dambuhalang espada ni Song Muhayan. Lumikha ito ng malakas na kalabog ng tuluyan itong bumaon sa matigas na semento at nagpalipad ng mga tipak ng bato at alikabok sa paligid. Matapos bumagsak ang dambuhalang espada sa matigas na semento ay dahan-daang napaatras si Song Muhayan, sa hindi kalayuan ay nanatiling nakatayo at seryoso ang ating bida na si Jin So-an habang tahimik na pinapanood ang kanyang kalaban. Makikita ang matinding pagkabigla sa pawisan at maruming mukha ni Song Muhayan habang nakatitig sa kanyang sandatang nakabaon sa ibaba, napaawang ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit na inuunawa ang nakakahiyang pangyayari. Sa kanyang isipan ay hindi niya matanggap ang katotohanan, puno ng desperasyon at pagkadismaya niya itong tinanong sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na siya na si Song Muhayan na ipinagmamalaki at kinikilala bilang Blood Wolf Iron Sword ay nagawang mabitawan at mabagsak ang kanyang sariling espada. Tuluyang nilamon ng galit at kahihiyan si Song Muhayan kaya mahigpit nitong hinawakan muli ang puluhan ng kanyang espada. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit siyang nagmura, dahil hindi niya matanggap na siya na kinikilala bilang Blood Wolf Iron Sword ay matatalo lamang sa ganoong klaseng kalaban. Sa sobrang desperasyon ay umalangaw-ngaw ang isang malakas at galit na sigaw mula sa tagapagmana ng Iron Sword Sect. Walang pag-aalinlangan at buong lakas siyang sumugod papunta sa ating bida na si Jin So-an upang muling ibagsak ang kanyang sandata. Ngunit sa halip na salagi ng atake ay nagpakita lamang ng nakakakilabot na bilis ang ating bida. Sa isang iglap ay madulas itong umiwas, kasabay ng isang mabilis at eksaktong patid sa mismong paa ng nagngangalit na kalaban. Dahil sa biglaang pangyayari at kawalan ng balanse ay walang nagawa si Song Muhayan kundi ang malakas na bumagsak ng patalikod, lumikha ng isang mabigat na kalabog ang kanyang katawan pagtama sa matigas na semento, habang nanatiling seryoso at walang emosyon ang ating bida na tahimik na pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak. Matapos ang malakas na pagbagsak ay bakas ang matinding pagkalito sa dagwang mukha ni Song Muhayan. Nanlaki ang kanyang mga mata at tuluyang pinagpawisan habang mahigpit na nakahawak sa lapag, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari ay mahina siyang napasinghap ng isang naguguluhang reaksyon. Sa parehong sandali ay isang madilim at mabigat na presensya ang bumalot sa pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Qianwoo. Tahimik lamang itong nakatitig sa nagaganap na laban ngunit malinaw na mababakas ang labis na tensyon at matinding puot sa kanyang seryosong mukha habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Pabalik sa gitna ng arena ay nanatiling nakatayo ng tuwid at kalmado ang ating bida na si Jin So-an habang malamig na pinagmamasdan ang kanyang nakakaawang kalaban. Sa kanyang paanan ay makikita ang kaunos-lunos na kalagayan ni Song Muhayan na dumadaing sa sakit habang pilit na ibinabangon ang sarili, bitbit ang kanyang dambuhalang espada ay patuloy itong nawawala ng balanse at pasuray-suray na napapaatres dahil sa tindi ng mga natamong pinsala. Sa kabila ng matinding pagkahapo ay pinilit ni Song Muhayan na muling sumugod pabalik sa laban, puno ng desperasyon itong sumigaw at inutusan ng ating bida na huwag siyang patawanin habang buong lakas na inihahampas ang kanyang dambuhalang espada. Madulas namang inilegan ng ating bida na si Jin So-an ang mabigat na atake sa pamamagitan ng mabilis na pagyuko habang dumadaan ang malaking talam sa mismong harapan niya. Nanatiling kalmado at nakapokus ang seryosong mukha ng binata habang mabilis na umiiwas sa bawat galaw ng kalaban. Sa sumunod na sandali ay isang napakalakas na tunog ng pagbagsak ang umalangaw sa buong arena na lumikha ng matinding tensyon sa paligid. Nang hamupo ang sitwasyon ay bumungad ang isang tahimik at mabigat na eksena. Malakas na bumaon ng patayo sa matigas na semento ang pinagmamalaking dambuhalang espada matapos itong tuluyang mabitawan ng kalaban. Sa mismong likuran nito ay makikita ang kaunos-lunos na anyo ni Song Muhayan na tuluyan ng napaluhod at naubusan ng lakas habang nanatiling nakatayo ng tuwid at puno ng kumpiyansa ang ating bida na si Jin So-an.
Nanlaki ang mga mata ni Song Muhayan habang pilit na inuunawa ang nangyayari sa kanyang katawan, malinaw na makikita ang matinding panginginig ng kanyang kamay habang nakaluhod ito sa lapag. Sa isipan ng tagapagmana ng Iron Sword Sect ay labis siyang naguguluhan dahil patuloy na napuputol ang daloy ng kanyang panloob na enerhiya. Dahil sa sitwasyong ito ay inamin niya sa kanyang sarili na hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang mga teknik. Sa loob-loob niya ay matindi ang kanyang nararamdamang hirap dahil kahit ang simpleng paghawak lamang sa kanyang espada ay naging isang mabigat na kalbaryo na, habang unti-unting nilalamon ng takot at panginginig ay nanghihinang napabulong na lamang si Song Muhayan upang itanong kung ano ba talaga ang ginawa sa kanya ng ating bida na si Jin So-on. Mabilis at buong lakas na inihampas ng ating bida na si Jin So-on ang kanyang espada pababa. Habang patuloy na sumusugod ay malamig niyang sinabi kay Song Muhayan na halatang nagkukulang ito sa pagsasanay ng panloob na enerhiya. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng sandata ng binata ay napilitang salagin ito ng kalaban dahilan upang mapadaing siya sa matinding bigat ng atake. Sa isipan ng tagapagmana ng Iron Sword Sect ay sadyang nakakatawa at hindi kapani-paniwala ang sitwasyong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Song Muhayan at pilit nitong pinagngangalit ang kanyang mga ngipin habang patuloy na tinutulak pa atras ng nakakakilabot na lakas ng ating bida. Puno ng desperasyon at puot niyang itinanong sa kanyang sarili kung paanong nangyari na siya na mismong umubos sa lahat ng mahahalagang espiritual na elixir ng kanilang sekta ay kasalukuyang natatalo at naisasantabi pagdating sa labanan ng panloob na kapangyarihan. Kasabay ng isang mabilis at malakas na hagupit ay tuluyang naputol ang hawak na sandata ng kalaban, dahil sa matinding impact ng atake ng ating bida na si Jin So-on ay naiwan na lamang ang basag na puluhan sa kamay ni Song Muhayan habang nagliliparan ang mga matatalim na piraso ng bakal sa kanyang harapan, mababakas ang labis na gulat at sakit sa mukha ng tagapagmana ng Iron Sword Sect habang patuloy itong nawawalan ng balanse. Kalmado lamang na inikat ng ating bida ang kanyang espada matapos ang matagumpay na atake, nanatili siyang nakatayo ng tuwid habang malamig na pinagmamasdan ang nakakaawang kalagayan ng kanyang kalaban. Sa eksaktong sandaling iyon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Song Muhayan dahil sa isang nakakakilabot na realisasyon. Sa gitna ng kanyang matinding kaba at pagkalito ay mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang ginawang pagdikit ng ating bida sa kanyang katawan kani-kanina lamang. Buong takot niyang napagtanto na ang simpleng paghawak na iyon ang malamang na naging dahilan kung bakit tuluyang nawasak at naputol ang daloy ng kanyang panloob na enerhiya. Mabilis at matalim na inihawi ng ating bida na si Jin So-on ang kanyang espada sa hangin matapos ang sunod-sunod na atake. Tuluyan ng nilamon ng kaba at desperasyon si Song Muhayan dahil sa pagkawala ng kanyang panloob na enerhiya. Habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa may kantab na talam ng sandata ng binata ay malakas itong sumigaw at inakusahan ang ating bida na gumagamit ng isang uri ng pangkukulam o itim na mahika. Makikita ang labis na takot at pagtagaktak ng pawis sa mukha ni Song Muhayan na malinaw na sumasalamin sa mismong talam ng espada. Patuloy na sumisigaw ang tagapagmana ng Iron Sword Sect at tinawag na baliw ang binata. Gigil niya itong tinanong kung sa tingin daw ba nito ay kaninong harapan siya nakatayo upang walang hiyang gumamit ng itim na mahika na mahigpit na ipinagbabawal ng Merm Alliance sa gitna ng isang opisyal na laban. Sa sobrang katiranta ay pilit na gumawa ng iskandalo si Song Muhayan at malakas na idineklara sa buong arena na ang ating bida ay isang especially iya mula sa demonic cult. Buong lakas niyang ipinag-utos na hulihin kaagad ang binata dahil sa mga paratang na ito. Ngunit sa kabila ng ingay at mabibigat na akusasyon ay nanatili lamang nakatayo ng kalmado at buong tapang ang ating bida na si Jin So-on habang malamig na pinagmamasdan ng desperadong hiyaw ng kanyang kalaban. Isang malakas at nagngangalit na sigaw na nag-uutos na itigil na ang lahat ang biglang umalangaw sa buong paligid at bumasag sa tensyon ng arena. Mula sa itaas ng balkonahe ay makikita ang malawak na likuran ng pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Chien-woo habang seryosong nakatitig sa ibaba kung saan nakatayo ng tuwid ang ating bida na si Jin So-on sa mismong harapan ng nakaluhod na kalaban. Bakas ang matinding puot at kadiliman sa mukha ni Song Chien-woo habang dahan-dahan itong humakbang paarap. Nang maramdaman ang mabigat na presensya ng matanda ay mabilis na napasigaw at humingi ng saklolo si Song Muhayan sa kanyang lolo. Sa gitna ng kanyang kalunos-lunos na kalagayan ay pilit na gumagapang si Song Muhayan sa matigas na semento, puno ng desperasyon at namumula ang mukha sa matinding galit na ipinagpilitan ng tagapagmana ng Iron Sword Sect na malinaw na gumamit ng itim na mahika ang ating bida.
Mariin pa niyang iginiit sa kanyang lolo na naramdaman niya mismo ng malinaw ang ginawang pandaraya ni Jin So-on sa kanyang katawan. Habang patuloy na umiihip ang hangin sa paligid ay nanatiling seryoso at kalmado ang ating bida na si Jin So-on, tahimik lamang siyang nakatayo at walang emosyong nakatingin sa ibaba habang pinakikinggan ang mga walang basehang paratang ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan at desperasyon si Song Mu-hayan, nanlalaki ang kanyang mga mata, nakanganga ng malaki, at halos lumuwa na ang mga ugat sa kanyang dagwang mukha habang ubos lakas siyang sumisigaw paitaas, buong pagpupumilit niyang idineklara sa lahat na ang ating bida ay siguradong natutunan at ginagamit ang nakakakilabot na Heaven Devouring Art. Dahil sa malakas na akusasyong ito ay agad na nagtaka at nagkagulo ang mga hangal na nanunood sa labas ng arena, isang hangal ang pinagpawisan at bakas ang matinding gulat sa mukha habang inuulit ang pangalan ng nasabing sining. Sa kanyang tabi ay mabilis namang nakisali ang isa pang hangal at kinakabahang ipinaalala na ang pamamaraang iyon ay isang mahigpit na ipinagbabawal na itim na mahika na ginagamit upang higupin ang panloob na enerhiya ng kalaban. Sa gitna ng malawak na arena ay makikita ang isang mabigat na tagpo mula sa itaas. Nakatayo ng tuwid at puno ng awtoridad ang pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Chien-woo sa harapan ng kanyang nakaluhod at kaawa-awang apong si Song Mu-hayan. Sa kabilang banda ay nanatili namang kalmado at walang anumang pangamba ang ating bida na si Jin So-on habang pinapanood ang nagaganap na eksena. Bumasag sa tensyon ang seryoso at malalim na boses ng Chief Strategist na si Zug So-mayong mula sa itaas. Habang dahan-daang hinahaplos ang kanyang mahabang puting balbas ay mariin niyang pinaalalahanan ang lahat tungkol sa bigat ng mga ibinabatong akusasyon. Malinaw niyang sinabi na ang mga salitang pangkukulam at ipinagbabawal na sining ay hindi dapat basta-bastang banibitawan ng walang sapat na batayan. Habang nililipad ng hangin ang kasuotan ng ating bida ay tahimik lamang siyang nakikinig sa mga sumunod na binitawang salita ng opisyal. Ipinaliwanag ni Zug So-mayong na bagamat totoong pinapatawan ng mabigat na parusa ng Merm Alliance ang sinumang gumagamit ng mga ipinagbabawal na sining ay mayroon din itong katumbas na kapalit. Idiniin niya na kung mapapatunayan na isa lamang itong gawa-gawang paratang ay makakatanggap ang nag-akusa ng mas matindi at mas malupit na kaparusahan. Sa kabila ng babalang ito ay makikita si Song Mu-hayan na patuloy na nakaluhod sa harapan ng binata habang gumuguhit sa kanyang mukha ang isang desperado at baliw na ngiti. Habang tahimik na nagmamasid mula sa itaas ay malalim na nag-isip si Zug So-mayong. Sa kanyang loob-loob ay batid niyang paniguradong gulong-gulo ang isipan ng pinuno ng Iron Sword Sect lalo pa at mismong ang kanyang apo ang nagbitiw ng mabigat na akusasyon, dahil dito ay napagpasyahan niyang maghintay muna at makialam lamang sa tamang oras. Samantala ay isang malamig na boses ang bumasag sa tensyon ng arena. Mula sa kinatatayuan ng ating bida na si Jin So-on ay tahimik niyang pinagmasdan ang nakaluhod na kalaban at ang lolo nito sa kanyang harapan. Seryoso at kalmadong sinabi ng binata na sadyang nakakaawa at kaiyahiya ang sitwasyong iyon. Ipinaalala niya sa lahat na ang hangal na iyon at ang kanyang mga kasamahan ang unang ng insulto sa Taiyee Sect ngunit pinili niyang magtimpi. Dagdag pa ng ating bida ay humingi na siya ng tawad at umatras ng maayos. Ngunit pilit pa rin siyang hinamon ni Song Mu-hayan sa isang laban dahil hindi raw nito mapapalampas ang sinasabing pang-iinsulto niya sa Iron Sword Sect. Patuloy sa pagsasalita ang ating bida na si Jin So-on habang nakatitig sa kanya ang nagngangalit at paisang si Song Mu-hayan. Walang pag-aalinlangang inilantad ng binata na masyadong halata ang mga tunay na motibo ng kanyang kalaban. Ipinaliwanag niya na malinaw ang intensyon nitong ipakita sa buong mundo na mas mahina ang Taiyee Sect kaysa sa Iron Sword Sect, at upang ipagpilitan na sila ang mas karapat-dapat na mapabilang sa 108 tuktok. Kasabay nito ay mahigpit na naikuyom ng ating bida ang kanyang kamao. Seryoso niyang idinugtong na sa kabila ng lahat ng kalokohang iyon ay tinanggap pa rin niya ang hamon upang manalo at patunayan ang lakas ng Taiyee Sect gamit lamang ang purong kakayahan at husay sa pakikipaglaban. Malamig na ipinagpatuloy ni Jin So-on ang kanyang pananalita, idiniin niya na ngayong malinaw na matatalo na ang kalaban ay bigla na lamang itong gagawa ng maling paratang tungkol sa pangkukulam at pilit pang idinawit ang Heaven Devouring Art. Habang pinapakinggan ang mga salitang ito ay hindi makapaniwalang napatingin ng isang babaeng may pulang buhok mula sa hanay ng mga manunood, bakas ang matinding pagkadismaya sa kanyang magandang mukha habang mahinang napabulong na sadyang nakakababa ng pagkatao ang ginagawang pandaraya ng hangal na iyon. Bumalot ang matinding tensyon sa buong arena nang magpakita ng isang malamig at nakakakilabot na tingin ang ating bida na si Jin So-on.
habang puno ng gasgas ang mukha at nakatitig sa kanyang kalaban ay walang pag-aalinlangan siyang nagsalita. Diretsahan niyang binitawan ang mabigat na salita na mukhang wala talagang karapatan ng Iron Sword Sect na mapabilang sa 108 tuktok. Samantala ay bahagyang ngumisi ang chief strategist na si Zhou Mayong habang pinapanood ang sitwasyon mula sa itaas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang puting balbas at tahimik na napagpasyahan sa kanyang isipan na hindi rin siguro masama kung magmamasid pa siya ng kaunti upang makita ang susunod na mangyayari. Kasabay nito ay tuluyan ng nagkagulo ang mga hangal na nanunood sa paligid. Nag-umpisa silang magbulungan at kinwestiyon kung ang lahat ba ng kaguluhang ito ay dahil lang sa inggit ng Iron Sword Sect nang hindi sila makapasok sa 108 tuktok. Labis na nadismaya ang isang hangal dahil napakababa raw ng ginawang pang iinsulto sa ibang sekta para lang sa ganoong rason. Sumingit naman ang isa pang hangal at iginiit na sobra na yata ang basta na lang mambintang ng pangkukulam sa isang opisyal na laban. Mabilis naman itong sinang-ayunan ng isa pa dahil alam nilang kung magkataon ay paniguradong madadami at magdurusa ang buong sekta ng taong napagbintangan. Patuloy ang pag-uugong ng mga bulungan sa paligid hanggang sa may isang hangal na nagsabing tuluyan ng dinungisan ni Song Muhayan ang reputasyon ng Iron Sword Sect. Dahil sa matinding kahihiyang naririnig ay kitang-kita ang panginginig ng buong katawan ng tagapagmana. Nangingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa inis at mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao bago ito malakas na ibinagsak sa matigas na semento. Sa sobrang desperasyon ay pasiga na tinawag ni Song Muhayan ang kanyang lolo na si Song Chien-wul. Buong pagmamalaki niyang iginiit na siya si Song Muhayan na kinikilala bilang Blood Wolf Iron Sword. Luhaan niyang idinugtong na simula pa noong bata siya ay hindi pa siya kailanman nakatikim ng pagkatalo sa sinumang kaedad niya pagdating sa panloob na enerhiya o martial arts. Habang nakaluhod sa harapan ng matanda at ng ating bida na si Jin Soan ay pilit na ipinagtanggol ni Song Muhayan ang kanyang sarili, gigil niyang tinanong ang kanyang lolo kung may saysay ba na ang isang tulad niya ay matatalo lamang sa isang hamak na disipulo ng Tai Sect, upang patunayan ang kanyang paratang ay buong lakas niyang ipinagsigawan na imposibleng matalo siya maliban na lamang kung talagang gumamit ng itim na mahika ang ating bida. Patuloy na isinigaw ni Song Muhayan ang kanyang mga hinaing habang seryosong nakikinig ang kanyang lolo na si Song Chien-wul. Buong tapang na iginiit ng tagapagmana na habang nagaganap ang laban ay malinaw niyang naramdaman na paulit-ulit na naputol at nahigop ang kanyang panloob na enerhiya. Idinugtong pa niya na upang makumpirma raw ang kanyang hinala ay pinilit niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa ating bida na si Jin Soan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan ang itsura ni Song Muhayan. Nanlalaki ang kanyang mga mata at tumatagaktak ang pawi sa kanyang mukha habang ubos lakas siyang sumisigaw. Buong desperasyon niyang idineklara na bilang disipulo ng Iron Sword Sect ay malugod niyang tatanggapin ang anumang mabigat na parusa para sa kanyang mga kasalanan kung mapapatunayang hindi totoo ang kanyang mga ibinibintang sa binata. Habang tahimik lamang na pinagmamasdan ng ating bida ang nakakaawang eksena ay dahan-daang napayuko si Song Chien-wul. Mababakas ang matinding bigat at tensyon sa mukha ng pinuno ng sekta bago ito bumantong hininga ng malalim dahil sa matitinding pahayag na binitawan ng kanyang sariling apo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan ay tuluyan ng humakbang paarap ang pinuno ng sekta na si Song Chien-wul. Itinaas nito ang kanyang kamay at formal na idineklara sa harapan nilang dalawa na ititigil na nila ang nagaganap na laban. Agad namang lumingon ang ating bida na si Jin Soan habang mababakas ang matinding iniis sa kanyang seryosong mukha. Malamig niyang tinanong ang matanda kung ano ang karapatan nitong itigil ang isang laban na malinaw namang tapos na at mayroon ng nanalo. Hindi naman nagpatinag ang lolo ni Song Muhayan at mariing iginiit na hindi nila maaaring palampasin ang hinala ng pangkukulam kaya kinakailangan nitong suriin ang katawan ng binata. Lalong naging matalim ang tingin ng ating bida at sarkastikong tinanong kung iyon pa rin ba talaga ang gusto nilang palabasan. Walang pag-aalinlangan niyang itinanong kung pilit lang bang sinisiraan ng mga ito ang isang maliit na sekta tulad ng Tai Sect dahil lang sa nabigo silang makapasok sa 108 tuktok, dahil sa matapang na salita ni Jin Soan ay kumunot ang noo at nanggigil sa galit si Song Chien-wul bago madiing itanong kung pinapalabas ba ng binata na nagsisinungaling ang kanyang apo sa mga oras na iyon. Patuloy na nagsalita ang ating bida na si Jin Soan habang seryosong nakaharap sa kalaban. Buong tapang niyang itinanong kung paano nila haharapin ang magiging kapalit kung sakaling mapatunayan na inosente siya at ang buong Tai Sect. Habang pinapakinggan ang mga salitang ito ay isang nakakakilabot at baliw na ngisi ang unti-unting lumitaw sa dagwang mukha ni Song Muhayan.
Hindi pa man nakakasagot ang tagapagmana ay biglang umalangaw ang isang nagngangalit na sigaw mula kay Song Chien-woo. Tila paputok na sa matinding galit ang matanda habang mahigpit na nakaduro ang kanyang daliri papunta sa binata bago pa sigaw na inutos na manahimik ito. Pilit nitong iginiit na ang pagtanggi at pagpapabagal ng ating bida sa sitwasyon ay lalo lamang nagpapalala sa mga hinala laban sa kanya. Kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin na nagpalipad sa buhok at kasuotan ng ating bida ay nanatili siyang nakatayo ng kalmado at walang anumang bakas ng takot, patuloy namang sumisigaw ang pinuno ng Iron Sword Sect at matapang na idineklara na susuriin niya kaagad ang katawan ng binata bago makipag-ugnayan sa Merm Alliance. Puno ng puot nitong idinugtong na pananagutin niya hindi lamang ang ating bida kundi pati na rin ang lahat ng miyembro ng Tai Sect dahil sa pangyayaring iyon. Sa gitna ng matinding tensyon ay biglang umalangaw ang isang malakas at puno ng emosyong sigaw mula sa ating bida na si Jin So-an, bakas ang matinding desperasyon sa kanyang mukha habang nakanganga ng malaki at ubos lakas na tinawag ang kanyang ama. Mabilis namang napatingin ang kanyang matipunong ama mula sa hanay ng mga manunood kasama ang babaeng nagngangalang Hong at ang iba pang mga hangal sa paligid. Mababakas ang labis na pagkabigla sa kanilang mga mukha habang nakatitig sa ibaba kung saan nakatayo ang binata. Walang pag-aalinlangang inihayag ng ating bida ang kanyang mabigat na desisyon. Malakas niyang idineklara na bilang isang suwail na apo ay handa siyang ibuwis ang kanyang buhay sa mismong oras na iyon alang-alang sa karangalan ng kanilang sekta na mas pinapahalagahan niya kaysa sa kanyang sariling buhay. Kasabay ng mga binitawang salita ay mahigpit na hinawakan at hinugot ng ating bida ang kanyang makantab na espada mula sa kaluban nito, puno ng pighati siyang humingi ng pabor at tuluyang nagmakaawa ng tawad sa kanyang pamilya. Dahil sa nakakagimbal na eksenang ito ay literal na naniga sa kanyang kinatatayuan ang ama ni Jin So-an, nanlaki ang kanyang mga mata na tila luluwa na sa matinding panlulumo habang ang kanyang mukha ay binalot ng labis na takot at kaba dahil sa napipintong pagkitol ng kanyang sariling anak sa buhay nito. Patuloy sa pagsasalita ang ating bida na si Jin So-an habang malakas na tinawag ang pansin ni Kang Che-sok. Dahil sa matinding pagkabigla ay nanlaki ang mga mata ng pinuno ng Kwaiwa Hall habang pinapakinggan ang mabibigat na bilin ng binata. Seryosong ipinagbili ni Jin So-an na kung sakaling siya ay mapulay o mamatay sa mismong lugar na iyon, hinihiling niya na siguraduhin walang sinuman ang gagalaw sa kanyang katawan hanggang sa dumating ang mga opisyal ng Disciplinary Pavilion ng Merm Alliance. Kasabay ng matapang na deklarasyong ito ay mabilis na binitawan at itinapon ng ating bida ang kanyang hawak na kaluban sa matigas na lapag, umalangaw ang pagbagsak nito sa lupa habang nakabuka ang kanyang mga braso upang ipakita ang kanyang kahandaan, buong pagmamalaki niyang isinigaw ang kanyang pangalan sa buong arena bilang si Jin So-an ng Tai Sect habang walang takot na pinaninindigan ang kanyang desisyon. Habang patuloy na nagngangalit ang tensyon sa paligid, mahigpit na hinawakan ng ating bida na si Jin So-an ang puluhan ng kanyang espada, kasabay nito ay isang malakas at asul na enerhiya ang biglang pumulibot sa kanyang kamay na tila sumasalamin sa kanyang nag-aapoy na determinasyon, seryosong idineklara ng binata na handa siyang mamatay alang-alang sa kanyang sariling karangalan at sa dangal ng Tai Sect na pilit ibinabagsak ng mga panlilinlang ng Iron Sword Sect. Hindi nagtagal ay tuluyan ng binalot ng nakakakilabot na asul na aura ang buong katawan ng ating bida habang matalim na nakatitig ang kanyang mga matang nagliliwanag sa matinding kapangyarihan. Sa gitna ng umaapaw na presensyang iyon, buong tapang at formal na hinamon ni Jin So-an ang pinuno ng Iron Sword Sect na si Song Chien-woo sa isang opisyal na laban.